Hi guys! Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat ng tao saan man sa mundo. Hello guys! Welcome back to my channel. And andito na naman si Ayamay! So ayan na nga. You know what? Nakita ko kasi sa last video ko or na-upload ko na video na maraming interesado kung paano makapunta dito sa Netherlands. And may nakita akong comment at nagtatanong kung paano po ba makahanap ng trabaho sa Netherlands. Okay. Bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po makahanap ng trabaho dito sa Netherlands, ano yung requirements, ano yung gagawin, at saka paano yung interview. Okay. So, gagawin natin yan habang naghugas ako ng pinggan. Ayan, dami kong hugas ang pinggan ngayon. Okay. So, hindi na natin patatagalin pa. Okay. Number 1, paano po ba makahanap ng trabaho sa Netherlands? Okay. May dalawang paraan po kung paano makahanap ng trabaho dito sa Netherlands. Number 1, yung iba dumadaan ng agency. Tapos, yung pangalawa, direct hiring po sila. Sila po mismo naghahanap ng trabaho dito sa Netherlands. Ano po ba ang ibig ko sabihin sa direct? Sila po yung naghahanap ng sariling maa-applyan. Sila naghahanap ng company na direct na mag-apply. So, ganun. Yung iba naman po, yung walang alam kung paano gawin, dumadaan po talaga sa mga agency dito. Okay. Bibi na po, doon tayo sa nag-a-apply ng agency. Ito po yung mga nag-a-apply ng agency na wala pong alam kung paano po talaga ang kalakaran dito sa Netherlands. Ito po yung mga galing ibang bansa na walang idea kung paano po mag-apply, kung paano po mag-submit ng resume. Ang tawag dito ay, okay, sa agency po, doon po sila pumupunta. Doon po nagpapatulong sila para makahanap ng trabaho. At doon po sila nagpapasa ng mga resume nila. Yun po, ang agency ang naghahanap po ng magiging employer nila. Kung sino po yung naghahanap ng trabaho, doon po dumedirekta yung company. Meron din naman pong direct hiring. Ibig sabihin po, ikaw, tulad ko, nag-a-apply ako diretso doon sa mismong kumpanya. Ako po, since nang dumating ako dito, hindi po ako dumadaan ng mga agency. Direct hiring po ako. Kusa ko pong ina-applyan yung company. So, dahil naman din ay may background naman po tayo kung paano po mag-apply ng trabaho at marunong naman din po tayong mag-Ingles. Ito pala kasi, yung iba kasi dumadaan ng agency kasi may iba sa kanila hindi marunong magsalita ng Ingles. So, talagang through agency po, yung agency po ang nakikipag-usap doon sa mga employer. Dito po wala pong diskriminasyon. Dito po lahat may rights. Lahat dito equal. Wala pong taas, walang baba. Walang ganun po. Dito po equal, kahit hindi ka po masyadong marunong mag-Ingles, meron pong mag-facilitate sa iyo, meron tutulong sa iyo kung paano ka makahanap ng trabaho. Kasi ang importante dito po is may trabaho po kayo. Opo. Kasi lahat po dito gastos. So, kailangan po ang mga tao dito, kailangan magtatrabaho at maghanap ng pera. Okay, balik po tayo dun sa akin. Sa experience ko po, ako po yung nagda-direct hiring po. Dumidiretso po ako sa company. And ako po ay dumidiretso din pag may mga interview. Siyempre dito po kailangan kang marunong kang magsalita ng Dutch. Pero may mga kumpanya po dito na ina-allow nilang mag-English. English. Opo. Tapos, pero, yun po ay malaking, anong tawag nun? May mga exemptions po yun. Ibig sabihin po, halimbawa po, may passport ka na dito or ano,
pero hindi ka pa sanay mag-Dutch, pwede ka pong magsalita ng konti ng English. Pwede po halo, kumbaga. Pero kung wala pa po kayong passport dito at talagang wala pa kayong background po kung paano magsalita ng Dutch, talaga pong kailangan yung magsalita ng English. So, okay lang po yan dito. Okay. Paano po ba ako, may ibig ko sabihin? Basta yun po, ganun po yung paraan. Basta pag sa direct po, mag-hiring sila, titignan mo lang po yung pangalan ng company, magpapasa ka lang ng resume. So, ayun na. Tapos, tatawagan po nila kayo pag nakuha na nila yung resume at kung kailangan yung pong mag-undergo ng interview. So, ganun lang po kasimple. Okay, requirements. Dito po, hindi po sila naghahanap ng maraming requirements. Dito po, kung ikaw ay galing ibang bansa, kailangan lang po meron kayo, for example, katulad ko, kailangan po meron po akong permanent visa dito. Permanent visa ay kalakip na po yung pwede kang maghanap ng trabaho dito. Okay. Yung iba naman po, like, ano ba yung tawag? Opo, kasi di ba po sa Pilipinas, marami po requirements na hinihingi. May police clearance, may NBI clearance, lahat ng clearance. Dito po walang ganun. Ang hinihingi lang po nila dito is yung bank account mo at or ATM card mo. Tapos yung passport or permanent visa mo. Yun lang po. Tinatawag siya dito verb lives dito. So, yun lang po yung kailangan nila. At saka yun pala po ay kung saan kang munisipyo nakatira or sakop. Yun. Yun lang po hihingi nila sa'yo. Wala pong iba. Opo, walang kahirap-hirap. So, yun lang po. At saka po, pagdating sa resume, hindi sila mahigpit. Walang nakalagay na ganun sa mga resume po. Walang ganun. As in, napaka-simple lang po ng apply dito. Pagka nandito ka na po, wala ka pong ibang requirements. Wala po silang ibang hihingin sa yung requirements. So, ayun lang. Tapos, after nun po, pag napasa mo na po yun at nakapasar ka na sa interview, wala na. Trabaho ka na. Yun po yung sa mga simple lang na mga workers, ha. Pero yung mga katulad ng mga healthcare workers, yung mga ganun, syempre mas marami po silang kailangang hingin sa iyo. Kailangan may mga diploma ka, yun, doon sa mga sektor na ganun, medyo mahigpit po sila. Marami po silang hinihingi yung mga requirements. Dito po, importanteng may diploma ka na naipapakita. Yes, okay. So, sana po may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. And I hope gets kayo ng mga ideas and guide sa mga nagbabalak po magpunta ng Netherlands at sa mga nagbabalak na dito na tumira. Ito po ay mga tips ko lang, simpleng tips ko lang yan, galing po mismo sa akin at pang-experience ko lang po yan dito kung paano po ako naghanap ng trabaho. Basta po dito ang importante, hindi ka mapili sa trabaho. Kasi dito maraming trabaho. Kapag hindi ka mapili, the more na hindi ka mapili, the more may pera ka. Okay? So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, share, and like. I am Mai at Melena's Vlog. Bye-bye.